Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Maraming salamat po sa mga likes and subscribes ninyo, pati na rin sa inyong mga komento. Maraming salamat. Five of Pentacles, Mother Star, Ace of Pentacles, we have Five of Wands, ayan. So, meron tayong dalawang five, no? So, this is synchronicity. I suggest po na pakitignan po ninyo ibig sabihin ng number 55 for more guidance po, okay? Marami na dyan sa Google at saka dito din sa YouTube po ang nag-explain ng mga number meaning. So, please, look that up po para sa mas, maraming gabay para sa inyo. Yung Five of Pentacles na ito, some of you siguro, Cancer, nagkakaroon ng problema sa ngayon or struggles, no, pagdating sa pera. Maaaring meron kayong mga financial obligations na kailangang tugunan sa ngayon, no? Pero maaring kulang yung budget or baka hindi pa dumadating yung yung panggastos or pambayad, no? Maybe off timing, no, sa yung pagdating ng pera doon sa date ng bayaran. So pwedeng ganun ang ganap diyan. Possible din na ang iba sa inyo dito merong problema sa trabaho, baka nagkulang na ng oras sa trabaho, kaya na short ang budget, so maaring ganon. But regardless kung ano man ang naging dahilan ng pagkukulang sa pera, sana'y huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lagi ninyong isipin na there is always hope, no? Kaya always hope for the best possible outcome at lagi lang tayo magtitiwala at magdadasal. Magtiwala tayo sa divine universe at lagi tayo magdadasal kasi lahat naman ng sitwasyon sa buhay natin may dahilan, lahat ng pangyayari ay may rason yan. Kaya, ano lang tayo, kapit lang tayo, laban lang sa buhay, magtiyaga tayo, at wag na nating isipin, no, wag na nating isipin ang problema, bagkus isipin natin kung ano ang maging solusyon natin sa ating problema. Okay? Yung next card ninyo, Mother Star, this is a yes card. Kaya parang kung ang iba sa inyo baka nagdadasal ng confirmation, nagdadasal ng clear direction, nagdadasal ng enlightenment, this could be the answer sa iyo. Kasi maaaring ito ay go signal sa iyo na yes, go for it. Yes, you are on the right track. Yes, tama yung plano mo, yung gano'n, So, depende sa inyong sitwasyon. Your next card is the Ace of Pentacles, which is really a beautiful energy. Maaring ito na yung kasagutan dito sa problema sa Five of Pentacles. Kasi si Ace of Pentacles, this is a new beginning energy pagdating sa pera. This is an energy of abundance and prosperity. Kaya pwedeng merong parating dito na pera sa inyo. Merong dadating na financial blessings or kundi naman financial opportunities na maghahatid ng biyaya, no? Lalong-lalo na ng inflow, no, of money, inflow of abundance and prosperity. At saka, si Ace of Pentacles din, ito yung maghahatid sa inyo ng pagbabago, magka-create sa inyo ng pagbabago ng financial landscape, no? Mababago dito yung sitwasyon ninyo pangkaperahan, okay? At pwedeng pwedeng may bagong offer ng trabaho, additional na trabaho, additional money pa, pwedeng additional na side hustle, pagkakakitaan, pwede rin na negosyo yan, mga opportunities along those lines, or pwede rin na panalo, no? Baka mananalo na kayo sa mga game of chance, or pwede rin na ito ay pamana, yung mga ganon. Five of Wands, maaaring merong competition dito, no? Na nagaganap sa inyo. Probably this is work-related. Yun ang napipick up ko dyan. Baka merong
baka merong promotion na ina-applyan or baka merong promotion na binigay sa inyo, in-award sa inyo, and there are people na umaalma, baka nagagalit, kini-question siguro kung bakit kayo yung in-award ng promotion, mga ganon, no? So, there could be a need for you to defend yourself dito, no? But choose your battles wisely, Cancer, okay? Isipin ninyong mabuti, tignan ninyong mabuti ang inyong sitwasyon. Kung worth it ba na labanan, harapin, then go for it. Pero kapag hindi naman, ay wag na. Wag nang sayangin ang oras at yung energy ninyo for that. Ten of Swords. This is beautiful. This is ending and beginning. At maganda tong meron ng magi-end, no, na chapter sa buhay ninyo rito. And this ending is going to move towards a new beginning dito, no? Na maganda to kasi dati ang pinanggagalingang sitwasyon ninyo rito could be a relationship, no? Na baka nasaktan kayo in the past, naloko kayo, na-cheat kayo, yung ganon, na merong nagsinungaling sa iyo ng bonggang-bongga, na talagang nasaktan kayo ng todo-todo. Pero, ayun, nagkaroon kayo ng wounds, no? Emotional wounds. Nagkaroon kayo rito ng maaring nawalan kayo rito ng tiwala sa tao, 'di ba? Pwedeng ang iba sa inyo rito nagkaroon ng separation. So depende sa inyong sitwasyon. But kung ano man itong sama ng loob, no, na hatid ng sitwasyon na 'to, ano kayo you're putting an end to that, no? So ngayon baka magpapatawad na kayo, magkakaroon na kayo ng desisyong mag-move forward sa buhay, mag-move on kasi parang napigilan nito, no, ng sitwasyon na to, napigilan nito yung pag-move forward ninyo sa buhay kasi nga sobra kayong nasaktan. But now, handa na kayong bumangon, handa na kayong tapusin na ang connection ninyo sa sitwasyon na to, sa tao na involved dito, and gusto mo na magsimula ng bagong buhay on a clean slate. So, there is dito, ending of lahat ng connection ninyo. Cutting cords ang gagawin ng iba sa inyo rito, Cancer. Kaya magiging masaya na kayo kasi may kapatawaran na, may acceptance na, at handa na kayong magsimula ng bagong buhay, no? Na maaring wala na sa buhay ninyo yung taong involved dyan, no? We have Nine of Swords. Ayan. Ito yung naranasan ninyo, no, with this energy. Before pa kayo magpatawad, before pa kayo magkaroon ng radical acceptance of what happened in that situation. Ganito kayo, nagkaroon kayo ng stress, bonggang-bonggang stress, anxiety, worry, hindi na kayo nakakatulog ng maayos, hindi kayo nakakakain ng maayos kasi nga nai-stress kayo. But you are coming out of this energy kasi nga matututo na kayong magpatawad and pipiliin niyo ngayon yung love for yourself, no? You're also going to forgive yourself and forgive the people around you na nakapagdulot sa inyo ng matinding sakit na yan, ano? As mas gusto ninyong magkaroon na ng kapatawaran sa puso ninyo so that makapamuhay na kayo ng masaya. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have angel number 1221. There is change. Ayan. So, there is change. At sa pagbabagong ito, you will be filled with optimism and joy. Yung ganon, ano. There are good news coming your way as well. And talagang mas i-embrace ninyo rito ang high vibe. No? Doon lang kayo sa high vibe, sa positive vibes. Sabi rito, work with what you have and it will get you places. Count your blessings and acknowledge your dear ones. You will find inspiration and figure out a way forward. You might also be getting some good news soon. So, ayan, napakaganda kasi meron kayong magandang balitang paparating. What else? We have angel number 0505. There is unexpected shift. No, hindi ninyo ito is nasa mga pagbabago. But dahil divine intervention ito.
Kung ano man ang pagbabagong magaganap sa buhay ninyo sa ngayon, gawa yan, no, ng divine intervention. Sabi dito, this number serves as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It's possible that something could rock your boat, but you'll end up exactly where you belong, which could be in somebody's arms, your dream job, or abroad, etc. Ayan. So, focus kayo ngayon sa kung ano ang meron kayo. Focus kayo sa mga gabay ng Divine Universe na pinapadala sa inyo sa ngayon through your intuition, ano? Dahil ito yung gagabay sa inyo kung saan kayo dapat magpwesto ng sarili ninyo. Kasi maraming pagbabago ang maaring maganap dito sa buhay ninyo that might overwhelm you, that might, yung hindi ninyo to in-expect, no? Kaya pwedeng mawindang kayo. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.